Ako po si Ruby de Belen, isang Seventh-day Adventist. Paano ba ako naging isang Seventh-day Adventist? Ako po ay lumaki at nagkaisip na isang dating Iglesia ni Cristo. Ako po ay nabautismuhan o handog sa Iglesia ni Cristo nung ako ay nasa 6 na taon or 7 taong gulang pa lamang. Subalit nang ako po ay magkaedad ng 14 years old or 13 years old ay nanlamig sa pananampalataya at ako po ay natiwalag. Nang ibang bansa po ako at nagkaroon ng matinding pagsubok sa buhay. Dahil sa pagsubok na iyon ay natutunan ko pong tumawag sa ating panghal na Panginoon, magdasal, manalangin ng taimtim sa puso. At habang tumatagal po ay naramdaman ko sa sarili ko na hinahanap ko na po ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Gusto kong bumalik sa pananampalataya. Gusto kong muling sambahin ang dakilang Panginoon. Kaya naisipan ko po na hanapin muli ang relihiyong aking nakalakihan. At dahil po sa hirap ng paghahanap dito sa ibang bansa, ay dumadalo ako sa iba't ibang relihiyon. Sinusubukan kong hanapin ang aking kaligayahan. Sinusubukan kong hanapin ang presensya ng ating mahal na Panginoon sa paraang pagdalo sa iba't ibang sekta. Subalit hindi po ako nagtagumpay. Instead na matagpuan ko ang ating mahal na Panginoon, instead na may matutunan ako sa bawat pagpasok ko sa iba't ibang relihiyong ito, nagkakasala lamang po ako. Una, wala akong naiintindihan. Pangalawa, nagiging mapagpuna ako. Walang pumapasok sa aking isipan. Kaya't sabi ko, ako'y hindi na magsisipasok sa kung anumang reliyon or sekta dahil imbis na matunghayan ko ang presensya ng Panginoon, ako ay nagkakasala lamang. Hanggang sa dumating po ang time na naimbitahan ako ng aking kaibigan o dating kasamahan sa trabaho na isa palang Iglesia ni Cristo. At guess what? Kapitbahay ko lamang po pala ang mismong simbahan. Dito po kasi sa ibang bansa ay hindi mo mare-recognize ang mga simbahan sapagkat yan po ay pinagbabawal at dito ay mga nagre-renta lamang ng mga space, ano po. So, sa panahon pong yun, hindi ko alam kung ano yung aking pakiramdam kasi sobra kong saya, sobrang nagagalak yung aking puso, ano, sa wakas, natagpuan ko na yung aking hinahanap. 'Di ba? So dumating po yung araw ng kinabukasan ng aming pagsamba. Yung aking pong galak ay napalitan po ng pagkadismaya. Sapagkat hindi ko po naramdaman ang presensya ng Panginoon sa loob ng bahay-sambahan. Pangalawa, naging mapagpuna po ako at sa dami ng aking napuna, hindi ko po nakita yung mga dating gawain nung ako ay o yung mga gawaing nakalakihan ko, ang laki na po ng ipinagbago. Sobrang laki ng pinagbago.
yung pamamaraan lamang po ng paghihikayat nila sa mga bagong kasapi or pagpapakilala nila sa mga bagong ah, sasapi sa relihiyong iyon ay maling-mali na po, maling-mali na para sa akin. O hindi ko na po isasalaysay kung paano, po, pero talagang maling-mali nung panahong yun. At iyan ay nai-concern ko sa aking kakilala na iyon na hindi tama. So, wala silang binanggit or wala man lang akong narinig na kahit anong rason bakit. Sapagkat alam nilang mali ang pamamaraan nila sa paghihikayat. Napagdesisyonan ko po na hindi na ako babalik sa simbahan na yon at ako'y titigil na sa pagpasok sa kahit anong relihiyon. Mananatili na lamang po ako sa aking bahay sa panahon na ako ay mananalangin or mananampalataya sa ating mahal Panginoon. Dito na lamang ako sa loob ng bahay. Yun po ang napagdesisyonan ko noong mga panahong yun. But hindi po yan ang kagustuhan ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Hindi po tumigil ang ating mahal na Panginoon na magpadala ng mga taong ginawa niyang kasangkapan upang makilala ko ang Seventh-day Adventist. May nakilala po akong isang elder ng Seventh-day Adventist sa online. At doon po nagsimula ang lahat. Ako po ay binabahaginahan niya o ibinabahagi niya sa akin ang mga nasusulat sa banal na kasulatan sa Biblia tungkol sa ating mahal na Panginoon. At dahil open po ang ating kaisipan, bukas po ang ating isipan sa pagtanggap ng salita ng ating mahal na Panginoon, ay nagkaroon ako ng interes. Nang una po akong umuwi sa Pilipinas, ako'y kanyang sinamahan sa simbahan ng Seventh-day Adventist sa Agban Nawag, Rizal, Nueva Ecija. Pagpasok ko pa lamang po ng gate, ako'y sinalubong na ng mga kapatid. That time ay marami po dahil may mga ilang bagong baptize na mga kapatid. Nasa 4 or 5 sila. Sinalubong nila ako, bagamat ako'y bagong mukha, bagong salta. Itinaramdaman ko po yung presensya ng Panginoon sa pamamagitan nila, sapagkat ako'y tinanggap nila na kaisa nila, kapatid sa pananampalataya. Hindi nila ako tinuring na bisita or bagong muka sa mga oras na iyon. Bagkos niyakap nila ako, binati nila ako, at tinanggap ng buong puso. Alam niyo, doon ko naramdaman yung saya. Doon ako na-amaze. At talagang nasabi ko sa sarili ko na ito na yata ang hinahanap ko. So, nung nandun na kami sa loob ng simbahan at nagkataong nagbibigay ng kanya-kanyang testimony o salaysayin yung mga bagong na-baptize ng araw na iyon, alam niyo yung puso ko, iba yung kabog eh. Ang bilis. Kabog na, masaya. Habang ako'y nakikinig sa kanila at sila nagsasalita at ako'y nakikinig, alam mo yung eagerness sa puso ko na gusto ko ring magsalita doon sa harapan, doon sa entablado,
bagamat hindi naman po ako isang Seventh-day Adventist pa nung time na yon, ako'y nakontento na lamang na sa pakikinig. Pero sa puso't isip ko po ay talagang gustong-gusto ko magsalita doon. So ang nasabi ko po nung time na yon, balang araw, ako ay aakyat diyan sa entabladong yan, tatayo sa harapan ng aking mga kapatid at magbibigay ng salaysay ng aking testimony kung papaano ako naging Seventh-day Adventist at kung papaano ako, kung paano ko po kung muli natagpuan ang Panginoon, kung paano at saan ko natagpuan ang presensya ng ating Panginoon. Bumalik po muli ako sa ibang bansa. At naghintay muli ng 1 taon pa. So, umuwi na naman po ako, pangalawang uwi ko sa Pinas. Ay desidido na ako na magpa-baptize. Ngunit sa kadahilan ng nag-reshuffle po ang mga pastor nung panahong yun, ay hindi natuloy. At sa kadahilanan na rin na tayo ay hindi naman pwedeng magtagal sa Pilipinas, ako'y bumalik muli dito sa ibang bansa nang hindi pa nabautismuhan or nabaptize ng panahon na iyon. So, ang nangyari po ay itong aking si elder na aking kakilala ay in-enroll ako sa Bible study sa pangunguna po ni Pastor Jomel Arsenal. Nag-aral kami ng Bible study ng mga around 2 months to 3 months. After po noon ay napagdesisyonan nga po na sa pag-uwi ko, sa muling pag-uwi ko ay magpa-baptize na ulit. Magpa-schedule na ulit para sa baptismal. So, ang nangyari po ay special request. Ano ang nangyari sa akin nung time na yon para lang po matuloy. At nangyari nga po ang pagiging ganap na Seventh-day Adventist ko noong last September 13, 2025. Yun po ay last year lamang. At sobrang tuwa ko po dahil sa pag-aakalang ako ay isa lamang ng panahong yun ay mayroon pong dalawa na nanumbalik sa pananampalataya. So kami ay naging 3. So napakasaya po, napakalaking pagbabago ang nangyari sa buhay ko nang ako'y mag-iisang ganap na Adventist. Natuto akong magbasa ng Biblia, nadagdagan ng kaalaman ko tungkol sa ating mahal na Panginoon, nalaman ko ang kanyang mga sakripisyo, nalaman ko ang kanyang paghihirap upang matubos lang po ang ating mga kasalanan. Yung mga problemang dumadaan po sa aking buhay sa ngayon ay napakagaan. Bakit? Sapagkat ang Panginoon po ang nagbibigay ng kalutasan sa aking mga problema. Dati-dati po kapag ako'y nagkakaroon ng problema, maliit man yan, ako ay talagang hindi nakakatulog. Ang aking isip ay nakapokus sa mga bagay kung paano masusolusyonan ang mga problema na yon, na kailangan sa mga oras na iyon, hindi matatapos ang araw na iyon, magkaroon ng solusyon ng aking problema. Ngayon po mga kapatid, ang problema ay hindi ko pinoproblema sapagkat nandiyan ang Panginoon sa akin. Patuloy na ako'y kanyang ginagabayan.
ipinapakita niya ang kanyang pagmamahal, ipinadadama niya ang basbas ng banal na espiritu sa akin sa paraang pagaanin ang aking mga problemang kinakaharap sa buhay. Masasabi ko pong ako'y walang problema, mga minamahal kong kapatid. Bagamat nandidiyan ang problema, wala po akong problema. Lahat po ng bagay ay napakagaan. Lahat po ng kinakaharap ko sa buhay, sa bawat oras, sa bawat araw na ako'y gigising sa umaga, ako po'y hindi nakakalimot ng tumawag sa ating mahal na Panginoon upang magpasalamat na ako ay kanyang ginising, na kami ay kanyang ginising sa mga oras na iyon upang muli siya ay aking dakilain. Napakasarap po, mga mahal na kapatid, na matunghayan ang Panginoon, magbalik loob sa Panginoon, isukong muli ang ating hiram na buhay sa ating mahal na Panginoon. Lahat po ng ating mga suliranin sa buhay ay gagaan. Ngayon po, mga kapatid, ako ay isang aktibong Seventh-day Adventist at dito sa ibang bansa. At awa ng Diyos, na alam niyo po bang napakahirap kumuha ng day off sa araw ng Sabado dito sa Middle East sapagkat yan po ay holiday dito, ano. Pero dahil po sa kagustuhan ng Panginoon at sa ayaw niya tayong maligaw ng landas at gusto niyang nag-aalab lagi ang ating pananampalataya sa Kanya. Isang request ko lamang po, ako'y pinagbigyan at nakuha nating day off ang Sabado, ang araw ng Sabat. Di po ba? Amazing po. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Napakasarap sa pakiramdam na sa araw na kanyang hiniling, tayo ay naririyan at kasama niya. Tayo ay nandoon upang magpuri sa kanyang dakilang pangalan. Kaya ako po ay naniniwala, mga kapatid, na ang mga pagsubok pong dumadaan sa ating buhay ay tanda po ng pagkatok ng ating mga mahal na Panginoon sa ating mga puso't isipan. Tayo ay kanyang ginigising na panahon na upang tayo ay muling bumalik sa kanyang piling. Panahon na upang manumbalik at isuko muli natin ang ating espiritual na katauhan sa Kanya at ihingi o humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Masarap po, mga kapatid, ang mabuhay ng kasama mo ang Panginoon. Kaya ang maipapayo ko po sa mga kapatid na naliligaw pa po ng landas at sarado pa ang mga isipan ay inyo pong pagbuksan ang ating mahal na Panginoon. Masarap po sa pakiramdam. Napakabagaan po ng buhay sa araw-araw na kasama mo ang Panginoon. Nakasama natin sa ating buhay ang ating mahal na Panginoon. Ito pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, itong pagbabalik, itong pag-aalab ng ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon, wala po itong bayad, libre po ito. Marami pong oras na pwede nating dakilain ng ating mahal na Panginoon.
kung atin pong gugustuhin. Subukan po ninyo at matutunghayan